Titindigan mo na lang, makapal yung mukha mo eh. Mayabang ka eh, matapang ka eh. Di ba? Kahit marami ka ng katrabaho, marami kang kapwa-congressman at senador na nagsasabi na mali ang ginawa nyo, titindigan mo pa rin. Papakita mo yung kapal na mukha mo. Idudulog daw sa Korte Suprema ang kontrobersya sa 2025 national budget. Hiling na isang kongresista kasamang ilang grupo na ipawalang bisa ang budget dahil sa illegal umanong pagdadagdag sa BICAM report matapos itong ratipikahan ng Kongreso. Salamat. Ito kasi mga kabatas natin. Itong sina Congressman Acop, Congressman Barbers, Congressman Paduano, di ba? Humihingi sila lagi ng basihan. Ano ang basihan mo? Ano ang basihan mo? Ano ang basihan mo? Yung mga makakapal ang mukha, yung mga matatapang sa paggawa ng mali, yung mga mayayabang, yun mga kabatas natin, ang nabibigyan ng premium. Di ba? Sila yung nabibigyan ng premium. Sila yung mga tao, mga kabatas natin, na kahit alam natin na mali yung ginagawa nila, pero dahil mayabang, matapang, makapal ang mukha, okay na. Okay, bago tayo tumungo dito sa pagpapawalang bisa, nitong General Appropriations Act, mga kabatas natin, ilalahad ko muna sa inyo kung bakit malaki ang problema, mga kabatas natin, sa mga congressmen natin at mga senador natin na wala nang ginawa kundi maghamon ng kaso. Okay? Unang-una, mga kabatas natin, trabaho nila yan at alam nila na pumalpak sila sa trabaho nila. Nasaan na yung accountability doon? Diba? Ngayon, ayaw mo maging accountable. So anong gagawin mo? Titindigan mo na lang yung mali mong ginawa. Imbis na ayusin mo, o kaya, imbis na magpaumanhin ka at sabihin na hindi mo na uulitin, titindigan mo na lang, makapal yung mukha mo eh. Mayabang ka eh, matapang ka eh. Di ba? Kahit marami ka ng katrabaho, marami kang kapwa-congressman at senador na nagsasabi na mali ang ginawa nyo, titindigan mo pa rin. Papakita mo yung kapal na mukha mo. Yung yabang mo, magkaso ka. Hindi magkaso kayo. Wala pa naman nakukulong sa ganyan eh. Di ba sabi ni Escudero? Isipin nyo na lang mga kabatas natin. Kung ganyan at hahayaan natin na ganyan lagi. We are helpless. Bakit? Ikaw ba may kakayahan kang magkaso? O ngayon paano pag walang tao na may malasakit na gustong magkaso? Walang tao na may lakas ng loob na magkaso. Ako mga kabatas natin, kinasuhan ko na yung mga malalaking tao. Malalaking kumpanya. Meron na akong matinding experience dyan. 30-0 nga, di ba? Mga kabatas natin, mahirap. Mahirap kumalaban ng taong may impluensya at may pera. Kahit gaano ka kagaling, mahihirapan ka. Kailangan hindi ka magkamali. Kailangan lahat pulido. Kasi may konting mali ka lang. Konting mali ka lang. Kahit panalo ka sa kaso. Dahil sa impluensya, pwede nilang pahirapin ang buhay mo. Dahil sa pera, pwede nilang pahirapin yung buhay mo. Grabe mga kabatas natin. Isipin nyo, may trabahador ka. Dapat gawin niya yung kanyang trabaho. Ngayon, dahil mayabang, matapang, makapangyarihan, at makapal ang mukha ng trabahador mo, gagawin niya na lang yung gusto niyang gawin. Ngayon, pagkatapos ng lahat, sasabihin niya sa'yo, o di magkaso ka. Di ba nakakalungkot? Ikaw na nga ang mali at aminado kang mali ka, ikaw pa yung mayabang. Pag nagkaso ka, pera at oras na naman yan. O, tignan natin dito, mga kabatas natin. Sinabi sa GMA Integrated News, pagpapawalang bisa sa national budget, hihilingin sa Korte Suprema.
Ipapaliwanag ko sa inyo kasi mga kabatas natin kung anong prosesong mangyayari dito. Okay? Idudulog na sa Korte Suprema ang kontrobersya sa 2025 national budget. Hiling na isang kongresista kasamang ilang grupo na ipawalang bisa ang budget dahil sa illegal umanong pagdadagdag sa BICAM report matapos itong ratipikahan ng Kongreso. Git naman. Salamat. Ito kasi mga kabatas natin. Itong sina Congressman Akop, Congressman Barbers, Congressman Paduano, di ba? Humihingi sila lagi ng basihan. Ano ang basihan mo? Ano ang basihan mo? Ano ang basihan mo? Kasi dapat lahat may basihan. Pati right against self-incrimination dapat may basihan. Kasi batas yan eh. Ito rin General Appropriations Act dahil magiging batas yan at batas nga yan, kailangan meron ting basihan. Kung mali yung basihan mo, mali yung batas mo. Ganun lang kasimple yun. O nga, ipapaliwanag ko rin sa inyo mga kabatas natin kung ano mangyayari kapag na-declare na unconstitutional itong General Appropriations Act na ito. Okay? Attorney, puro na buhaya ang nakaupo ngayon, pinaghahati-hatian nilang pera ng bayan at nang na-booking ni PRD bigla ng pa-hearing ang TODCOM, kawawa ang taong bayan kaya sobra na ang mahal ng bilihin. Alam niyo mga kabatas natin mamaya, no? Series ito eh. Papakita ko sa inyo yung formula ng corruption ayon sa mga eksperto. Hihiram tayo ng video, meron tayong ganyan. Mga kabatas natin, ano? At ibabangga natin, iaangkop natin dyan yung akap. Kasi mga kabatas natin, yung 500 million na pinamigay, 500 million na pinamigay ni Congressman Romualdez at saka ni Congressman SB, how will you hold them accountable to that? Ang ipapakita lang sa iyo listahan ng pangalan. Alam niyo yung nangyari kay Herbert Bautista, di ba? Ang nangyari kay Herbert Bautista, mga kabatas natin, kung bakit siya convicted sa graft and corrupt practices, mga kabatas natin, dahil yung kanyang inavail na serbisyo, okay, hindi gumagana. Yung kanyang binayaran hindi gumagana, yung ayuda. Paano mo mapapakita sa tao na gumagana yan? Paano mo ipapakita o magiging transparent ka di umano dyan? Mag-submit ka lang ng pangalan. Tignan natin, mga kabatas natin. Ni Senate President Chis Escudero, walang ginawang mali sa proseso. May unang balita si Joseph Moro. Si Escudero talaga, pakapalan na lang na mukha. Hihilingin ng ilang grupo kasama si Davao 3rd District Representative Isidro Ungab sa Korte Suprema na ipawalang bisa ang 2025 national budget dahil hindi raw ito dumaan sa tamang proseso. Bagay na posibleng maglagay daw sa alanganin sa operasyon ng gobyerno. Ang itinuturo ng Ungab na maling proseso ang pagsisingit-anya ng ilang mga halaga sa budget. Alam niyo sa pagde-declare niyo na unconstitutional dyan, parang awan niyo na isali niyo na rin yung budget allocations nila kung saan mas malaki ang inallocate nilang budget sa Department of Public Works and Highways kesa sa Department of Education. Tapos pakilagay na rin dyan yung insertions na ginagawa nila na wala sa National Expenditure Program tapos nilalagay nila. Especially yung AKAP. Highly questionable yon. So maganda rin hong isali yon. Ngayon, kapag nakapag-file sila, sana may makapagbigay sa akin ng kopya nito. And I will do my best if they filed it already, and I think hindi pa ganun ka-sufficient, I will make a different petition. I will ask some people here in Batas natin to also file a petition. Kung sa tingin ko merong gusto natin na hindi maisali doon, pwede siguro tayo. I'll do my best. We'll do our best. Magtulong-tulong siguro tayo. Sino ba siguro pag nag-file sila ng petition, mga kabatas natin, if you can help me, sino man yung malapit sa kanila dito, obtain a copy of the petition, and maybe I can also, or we can, as our community, file a different petition din. This is really bad. So, let's try that, mga kabatas natin. Kapag nakapag-file na sila, tapos meron sila, yun na lang gagawin natin. Kasi mga kabatas natin, nakakalungkot, nakaka-high blood talaga mga kabatas natin yung nangyayari. Yung mga mayayabang pa, yung mga nagkamali sila pa yung mayayabang, imagine that. Ikaw, kapag ikaw pumipirma ka ng kahit anong dokumento, kahit deed of sale kung saan hindi bilyong-bilyong pera, hindi trilyong pera pala ang involved dito. Deed of sale, o kahit utang,
Pipirma ka ng utang, loan. Pipirma ka ba na blanco yan? Even if it only involves a few thousand pesos, di ba hindi ka pipirma ng blanco? So bakit kayo mayabang na pumirma kayo ng blanco tapos sasabihin nyo walang mali? Kahit sinong tao na may konting pag-iisip, alam nila na when you are talking about money, the document should be complete. I think meron naman mga nanonood dito na malakas sa kabila. If you can just give me a copy of the petition, pag-aaralan natin dito sa batas natin yan. And we can find, if we can find any other grounds, kung makahanap tayo ng iba pang mga grounds, kasi mga kabats natin, nasa kanila yung kopya di ba? Pag nakuha natin yun, di meron na rin tayo mga basihan. Then we can file our own petition to the Supreme Court. Di ba? Yun ang gagawin natin. Let's work it out. Let's work it out. Siguro gawin natin yung armado dun sa war ops natin. Let's make a good petition. Let's start with this one siguro sa laban natin. Di ba? Let's start with this one. I hope we can get the original copies. Kasi mga kabatas natin, kapag sa Supreme Court ang tinatanggap lang dyan original at saka certified true copies. Kaya sinasabi ko sa inyo na hindi ako pwedeng mag-file kung wala sa akin yung mga dokumento. Hindi tatanggapin ng Supreme Court ang mga photocopies. Okay? So we need all the documents that we can get na makakatulong doon sa ating laban. Certified true copies or original copies. Kapag photocopies yan o galing sa internet, the petition will be dismissed outright. Hindi pwede yung kopya ni Teacher Mark na PDF file, nakita ko yun. It should be certified true copies. Di ba? So yun na lang gawin natin siguro. Sino po magsa-certify? Yung sana nakuha ni Asher kung certified true copy yung nakuha niya doon sa Senado, pwede yun. Kasi custodian yung Senado Tapos kapag original yung nakuha ng mga senador o congressmen, pwede. So kunwari, kung original yon, dito kay Congressman Ungab, nakuha niya original yon, di ba? So magiging file niya yon. Pwede tayong humingi sa kanya ng certified true copy na file ng office niya yon, na sinend sa kanya yon. Pero dapat sana doon sa custodian ng bicameral report sa Senado. Di ba? Yun ang gawin natin. Let's do it. Let's do that. Di ba? Tingnan natin ito mga kapatid natin. Tapos na ang Kongreso sa legislative process dahil naratipikahan na ng parehong sangay ng Kongreso ang report ng Bicameral Committee. Look at that. Nang may mga blankong probisyon. For me, uncharted waters pa to. Kasi you can only have a reenacting budget pag walang na-approve na budget. May na-approve na budget i-declare invalid. Or magmamadali ang Kongreso ulit na magpasa ulit ng budget. They cannot do that anymore. I think the time in passing budgets is done for. Tapos na. Hanggang kailan ba sila? Merong date Sino may alam dyan? Ayoko kasi magbanggit-banggit ng date Pero merong date mga kabatas natin o merong time frame kung saan dapat magpasa ng budget yung Senado. Yung Congress. Kapag hindi nila naipasa yung budget na yun within that particular time frame, mga kabatas natin, yung budget last year, yun ang susunding budget for this year. Hindi nila na may hahabol yan. Kapag tapos na yung time frame. And I think hindi na nila magagawa yan kapag naging unconstitutional ito. Kasi nga, mga kabatas natin, kailangan ng hearings. Matagal yung hearings. Malamang mga kabatas natin, gitna na ng 2025, doon pa lang magkakaroon ng budget. Hindi mangyayari yon. Hindi mangyayari yon. So mga kabatas natin, help me. Paki-contact na lang si Ricul kung sino yung may makakakuha ng copy ng mga documents kasi wala naman ako contact sa mga taong ito Kayo na lang po magitna. Tapos certified true copies. Tapos pag nakuha natin yung petition nila, let's make our own petition.